Ngayon ay dumako naman tayo sa pagbabantas. Ayon sa Oxford English Dictionary, 1999-618, ang pagbabantas ay ang pagsasanay, aksyon o paraan ng paglalagay ng marka sa teksto upang maipakita ang interpretasyon, paghahati ng teksto sa pangungusap, parirala at iba pa sa pamamagitan ng pagmamarka. Narito ang iba't ibang uri at gamit ng mga bantas. Una, ang tuldok. Ginagamit ang tuldok sa katapusan ng pasalaysay o paturol na pangungusap. Halimbawa, ako ay maganda. Ginagamit din ito sa pangalan at salitang dinaglat. Halimbawa, si Ginoong Lopez ay nagtuturo ng asignaturang Filipino. Ang Ginoo ay dinaglat kung kaya nilalagyan natin ng tuldok. Pwede ring magkakaroon ng NAT ngayong Marso 15, 2020. Dinaglat ang Marso kung kaya nilalagyan natin ng tuldok. Pwede ring gamitin ang tuldok pagkatapos ng tambilang at titik. Tambilang ay yung numbers at titik naman yung mga letra. Halimbawa, A, tuldok. 1, tuldok. Ngayon, dumako tayo sa kasunod ang tinatawag natin na tandang pananong. Ginagamit natin ang tandang pananong sa katapusan ng mga pangungusap na patanong. Halimbawa, maganda ka ba? Ginagamit din natin ang tandang pananong kapag tayo ay nag-aalinlangan at inilalagay natin ang tandang pananong sa panaklong. Halimbawa, si Ben ang pinakamabait sa grade 8. Ibig sabihin dito, nag-aalinlangan siya o hindi siya sigurado kung si Ben nga ba talaga ang pinakamabait sa grade 8. Ngayon naman, dumako tayo sa kasunod na bantas ang tinatawag nating tandang padamdam, exclamation. Ang tandang padamdam ay ginagamit natin sa katapusan ng mga kataga, parirala o pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Halimbawa, yehey! Sasama siya sa akin sa Hong Kong. Hala! Nahulog ang bata. Maligayang kaarawan! Ang kasunod na bantas ay ang tinatawag natin na panipe. Ito ang simbolo ng panipe. Ginagamit natin ang panipe sa tuwirang sinasabi ng taong nagsasalita, pamagat o pangalan ng paksa. Halimbawa, ang ganda mo, sabi niya sa akin. Ito ang totoong sinabi kung kaya nilalagyan ng panipe. Ginagamit din natin ang panipe sa pamagat. Halimbawa, basahin niyo ang Romeo at Juliet sa inyong aklat. Basahin niyo ang Romeo at Juliet sa inyong aklat. Ang Romeo at Juliet ay isang pamagat, kung kaya nilalagyan siya ng panipe. Kasunod, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay gamit ng iba't ibang bantas. Ang gamit ng iba't ibang bantas ay isang pamagat ng paksa kung kaya nilalagyan ito ng panipe. Ang kasunod naman na bantas na ating pag-uusapan ay ang kudlit. Ito ang simbolo ng kudlit. Ginagamit natin ang kudlit sa pananda ng nawawalang letra. Kung mayroong nawawalang letra, atin itong pinapalitan ng kudlit. Halimbawa, ako't ikaw ay maglalaro ng ahedres. Sa halip na sabihin nating ako at ikaw, nilalagyan na lamang natin ng kudlit sa bahaging ito bilang pananda na may nawawalang letra, yung letrang A. Kasunod, may iba't ibang uri ng bantas. Tayo na't magsaya sa halip na sabihin tayo na at magsaya. Ang kasunod na pag-uusapan natin ay ang kuwit. Ang kuwit ay ginagamit sa paghihiwalay ng magkasunod na salita o lipon ng magkauring salita. Halimbawa, kumain ka ng saging, dalandan, lansones o rambutan. Nakapunta na siya ng Dubai, Hong Kong at Singapore. Ginagamit din natin ang kuwit pagkatapos ng bating panimula at pangwakas ng isang liham. Halimbawa, mahal kong Jose, nagmamahal. Pwede rin natin itong gamitin pagkatapos ng oo o hindi. Halimbawa, oo, ayoko na sa iyo. Hindi, sasama ako sa iyo. Pag-uusapan natin ang tutuldok.
Ginagamit ang tutuldok kung may lipon ng salitang kasunod. Halimbawa, may magagandang artista sa Pilipinas gaya nina Tutuldok, Liza Soberano, Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Pwede rin natin gamitin ito pagkatapos ng bating panimula ng formal na liham o liham pangangalakan. Halimbawa, Madam Joaquino, Tutuldok. Ang tutuldok ay ginagamit din sa paghihiwalay sa mga minuto, oras, kabanata at taludtod ng Biblia. Halimbawa, 10 a.m. nilalagyan ng tutuldok pagkatapos ng 10. Jeremiah 29:11. Nilalagay yung tutuldok sa pagitan ng kabanata at berso or taludtod ng Biblia. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tuldukuit, semicolon. Ang tuldukuit ay ginagamit pagkatapos ng bating panimula ng liham pangangalakal. Halimbawa, Madam Joaquino, tuldukuit. Pwede rin itong pampalit sa mga pangugnay sa pangungusap. So sa halip na gamitan natin ng pangugnay, pwede natin gamitin yung tuldukuit. Halimbawa, magdala ka ng payong, tuldukuit, uulan mamaya. So sa halip na sabihin nating magdala ka ng payong dahil uulan mamaya, ang dahil ay pinapalitan lamang natin ng tuldukuit. Inaantok pa ako, tuldukuit, hindi ako nakatulog ng maayos. Sa halip na sabihin nating inaantok pa ako dahil hindi ako nakatulog ng maayos, pwede nating palitan ng tuldukuit ang dahil. Ang kasunod na pag-uusapan natin ay ang tutuldok-tuldok o ellipsis sa Ingles. Ginagamit natin ito sa pagkawala ng salita o mga salita sa isang pangungusap. Halimbawa, Juan 3:16. Dahil minahal ng Diyos tutuldok-tuldok kasi hindi ito natapos may mga bahaging nawawala. Kailangan mong kumain ng maayos upang may mga bahaging nawawala kung kaya nilalagyan ng tutuldok-tuldok. Ngayon naman pag-uusapan natin ang gitling. Ginagamit ang gitling sa pag-uulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, dala-dalawa, sari-sarili. Pwede din natin itong gamitin kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pag-ibig, tag-init, nag-aral. Hindi natin pwedeng sabihing pag-ibig, tag-init, nag-aral. Pwede rin natin gamitin ang gitling kapag may katagang nawawala sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, sa halip na sabihin nating pamatay ng insekto, pwede natin gamitin ang pamatay insekto. Nilalagyan lamang natin ng gitling. Kahoy sa gubat, pwede nating sabihin kahoy gubat. Bigyan ng diin, pwede nating gamitin ang bigyang diin. Ang gitling ay nagagamit din kapag may unlapi ang tanging pangalan ng tao, lugar, bagay o kagamitan or brand at sagisag o simbolo. Ang tanging ngalan ay walang pagbabago sa baybay. Halimbawa, Maka-Pilipino, Taga-Luzon, Magjo Johnson. So dahil ang mga ito ay proper name or proper noun, Pilipino, Luzon, Johnson, hindi natin dapat ginawang maliit yung letra dito. Yung P, yung letter L, at yung letter J. Malaking titik pa rin, ngunit nilalagyan lamang natin ng gitling sa bahaging ito. Pwede rin gamitin ang gitling kapag hinati ang isang salita sa dulo ng isang linya. Halimbawa, may pangungusap ka. Ginagamit ito sa pagsasanay ng wastong pagbig kasi hindi na kakasya yung kasunod ng mga letra, nilalagyan lamang natin ng gitling. Pagbigkas ng mga salita, parirala at pangungusap. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang gatlang. Kung ating napapansin yung simbolo nito, para lamang itong gitling. Ngunit ano nga ba yung pinagkaiba? Yung pinagkaiba, yung gitling ay mas maikli kumpara sa gatlang. Ang gatlang ay mas mahaba. Ngayon, kailan nga ba gagamitin ang gatlang? Ang gatlang ay ginagamit kapag may pagkaabala o pagbabago ng kaisipan. Halimbawa, pumunta kami sa party, ngunit hindi kami nag-enjoy. Kung ating mapapansin, biglang nagbago yung kaisipan dito o parang nagkaroon ng pagsalungat. Pwede rin gamitin yung gatlang sa pagpapakita ng hangganan ng oras, araw, buwan at taon.
Halimbawa, 8 to 10 a.m. Dito ginagamit natin yung gatlang, yung mas mahaba sapagkat nagpapakita ito ng hangganan, range. Lunes hanggang Biyernes, hindi dapat gitling kundi gatlang ang ginagamit. Marso hanggang Mayo, gatlang, hindi gitling. 1997 hanggang 2019, gatlang din, hindi gitling. Naiintindihan niyo ba ang iba't ibang uri at gamit ng bantas? Sana'y matandaan niyo pa rin ang mga ito at magagamit ang mga ito sa ating pagsasanay. Dumako naman tayo ngayon sa ating pagsasanay. Subukin niyo ang sumusunod. Una, baybayin ng pasulat sa pisara ang mga salitang bibigkasin ng guro. Dumako naman tayo sa kasunod na bahagi. Suriin ang mga pangungusap na sumusunod at hanapin ang mga salitang may mali sa pagbabaybay o pagbabantas. Pagkatapos, ipaliwanag kung bakit ito mali at iwasto ang mga ito. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang. Dahil mainit ang panahon, kumain si Anya ng halo-halo na nabili niya sa fast food chain. Alin nga ba ang mali? Ang mali ay ang halo-halo, sapagkat hindi ito ang tamang baybay. Ang wastong pagbaybay nito ay halo-halo, yung letrang U. Dahil mainit ang panahon, kumain si Anya ng halo-halo na nabili niya sa fast food chain. Pangalawa, hindi na siya nakarating sa pagpupulong. Bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Alin ang mali? Ang tamang sagot ay ang tutuldok, sapagkat hindi dapat tutuldok ang gagamitin. Ang dapat na gamitin ay tuldok kuwit. Hindi na siya nakarating sa pagpupulong, tuldok kuwit, bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Pangatlo, ang paborito kong artista ay sina Kim, Bea at Maha. Alin nga ba ang mali? Ang tamang sagot ay mali ang tuldok kuwit at isa pang tuldok kuwit, sapagkat ang wastong gamitin ay ang kuwit lamang. Ang paborito kong artista ay sina Kim Kuwit, Bea Kuwit at Maha. Kasunod na bilang. Ang kantang You're the Inspiration ay theme song ng aking mga magulang. Alin nga ba ang mali? Ang tamang sagot ay You're the Inspiration. Bakit nga ba? Sapagkat ito ay isang pamagat. Kung kaya, nararapat lamang na ginagamitan natin ito ng panipit. Ang tama ay ang kantang panipit tayo dito. At dito, You're the Inspiration ay theme song ng aking mga magulang. Kasunod at panghuli, pwede ko bang hiramin ang iyong bag para sa aming lakad bukas? Alin ang mali? Ang tamang sagot ay mali ang yung at yung bantas na ginamit sa huli, yung tuldok. Bakit nga ba? Kasi ang nararapat gamitin ay yung na may kudlit dahil nawawala yung letrang I, ang iyong bag. Para sa aming lakad bukas, so mali yung ginamit na tuldok kasi ito ay nagtatanong kung kaya dapat na gamitin ang tandang pananong. May mga katanungan ka nga ba? Huwag mahiyang itanong sa inyong guro. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muling pagkikita. Paalam!